Nabulabog ng dalawang magkahiwalay na sunog ngayong araw ang mga residente ng Tondo sa Maynila. 5 ang patay nung nasunog ang isang residential building, habang hindi naman bababa sa 41 nasaktan dahil sa pagsiklab ng apoy dulot ng sumingaw na LPG tank. Sa datos ng BFP o ng Bureau of Fire Protection, mahigit 400 sunog ang naitala sa Metro Manila nitong nakaraang buwan lang. May report si Emil Sumani. Kitang-kita ni JC Angeles ang naglalagablab na apoy sa gusaling ito sa Tondo, Maynila pasado alas 3 kaninang madaling araw. Pero ang hindi nakita sa video ang desperadong pagtalon ng dalawang lalaki mula sa kanilang terrace. Wala na sir, di na ako makausap, dumiretso rito silang dalawa. Tulala. Natulala na ho sila eh. Nakausap namin ang dalawang lalaking nakaligtas sa nasunog na residential building. Bago raw sila tumakas, sinubukan pa nilang iligtas sa mga kasamahang natrap sa kabilang kwarto. Hindi namin binuksan, sinipa-sipa pa nga namin yung pinto nila, hindi mabuksan. Hindi na naman namin makita. Punong-puno na ng usok kaya tumalon na lang kami doon sa tires. Sa sobrang kapal ng usok, namilipit na mga po kami. Dahil masama na yung amoy ng usok. Lumabas na lang po kami ng tires para tumalon. At yun, yung bumaba na kami. Nung bumaba na kami, inaanap namin yung narinig namin yung sigaw ni Ate Raset. Anong sabi? Na tulungan niya daw kami. Pero sa tindi ng apoy, wala ng buhay ng matagpuan ng mga bombero ang 5 biktima. Hanggang ngayon, inaalam pa ng BFP kung paano nagsimula ang sunog at kung paano natrap ang mga biktima. Iimbestigahan natin kung paano yung pagkakapadlock nun. Kasi ang mga sinasabi nila rito is pawang mga speculations lang ng mga nandito. Hindi tumagal ng 1 oras ang pagsiklab at pag-apula sa sunog. At sa loob ng maikling panahong iyon, naaburi ng pangarap ng ilan. Si Janet agad nawala ng 2 anak. Mahirap tanggapin kasi dalawang hugot. At saka halos sila lang nagpapalakas ng loob ko, yung mga anak ko yun. Kasama na magkapatid na nasunog sa kwarto ang isa pang kaibigan. Nakilala naman sa pangalang Junjun at Christine Jane ang 2 pang biktima. Ayon sa kaanak ni Christine Jane, namasukang kasambahay sa Maynila si Christine Jane para ring makapag-aral sa kolehiyo. Gusto po kasi niya mag-aral, makaipon lang daw po siya ng pera para po meron daw po siyang pambibili ng mga gamit sa school. Kagabi, nabulabog din ang pagsabog at pagsiklab ng apoy ang mga taga-barangay 20, Zone 2 sa Parola, Tondo matapos humingaw ang isang tangke ng LPG. Umabot sa 41 ang sugatan na nalapnos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kritikal ang 10 sa kanila na nananatili sa burn unit ng 3 ospital. Sa lakas ng pagsabog, wasak ang kisame ng mga nakahilerang bahay. Sa pagsusuri ng BFP, wala silang nakitang problema sa hose, maging sa regulator ng sumingaw na tangke. Anila, posibleng may depresya raw ang mismong LPG tank. Yung tangke po hindi po nag-explode. Okay. Nag-leak po, hindi po napansin ng mga tao. Yes. May leak pala yung LPG na yun. Yes. Biglang may nagsindi po. Yun po, bigla pong umapoy. Mabilis din daw na gumapang ang vapor mula sa sumingaw na LPG tank kaya inabot ng apoy ang mga residente sa kabilang eskinita. Emil Sumangil, GMA News.